Anong nangyari? Muntik ng ano? Nung tinatangalan na namin yung registration, sumulat ng memorandum sa Manila. Ang topic ako na sinasabi na kinukuha ko raw yung buong Canada. Okay? Kumbaga parang bumabalik uli ako. Alam mo, takot lang sa akin yan eh. Kasi alam ko yung pinanggalingan nila eh, na naging 4th degree, wala namang achievement yan eh. Okay? Hindi naman yan naging chapter commander ng Markham. Sila Sir Mogi Mugado doon. Sila nga nagtataka pa paano naging 4th degree yan. So, in short, na-forward nung si Sir Joe Damasco, yung area commander, yung mga attachment ng memo niya sa Manila. Nang sinisiraan ako. I'm just a senior advisor. Ito yung commander, oh. Pero sinisiraan ako. So, in short, rumesbak ako, kasama na, nakamemo na yung, yung kinopya ko na yung si Jeremiah, yung Supreme Commander, ako, Jimmy Marasigan, you are, you are misinforming everybody. Hindi ko masabing liar eh. Kasi we are called illustrious gentlemen nga. You are misinforming everybody. However, you will answer to my lawyer. Ko na nga, nagpunta na ako sa lawyer ko, ko na nga nung libel, isusuko na nga sana. Pero sabi lang sa akin na Jeremiah Simpson, Sir Chito, patawarin mo na kasi ang masisira Nice of Rizal. And bilang Nice of Rizal, tumahimik muna ako. Pero nasa akin yung mga letter na yun na siniraan ako ng siniraan. Sira nga ulo eh. Kung ako ba kinaibigan niya, o Sir Chito, congratulations, advisor ka na pala, welcome. Ilang naman sasabihin eh. So ano ba ibig sabihin ng mga degree? 4th degree, 3rd degree o ano? Yung ano ba first yan? degree, katulad yan, magkakaroon kaming initiation, Okay. First degree, yung pasok. But you must be recommended by three illustrious gentlemen bago ka makapasok. And you must be approved. And then, so pagpasok mo, first degree ka na? First degree. Okay. Yun namang second degree, makakaroon second degree after 1 year or 6 months na naging membro ka ng Nice of Rizal at kailangan meron kang ginawang achievement tungkol kay Dr. Royce Rizal. Nag-train ka ba ng mga bata? Gumawa ka ba ng letter, ng essay? O nakatulong ka ba sa kapwa o sa community? Yung third degree naman, yun yung elected officer ka ba? Ng chapter, naging chapter commander ka ba o naging lifetime member. Okay, yung lifetime member, magdodonate ka ng $500, magiging Knights Officer of Rizal ka. Okay? Yun ang KCR, Knight Commander of Rizal, third degree yun. Yung fourth degree, yun yung sa akin, mahirap yung kunin nung araw. Talagang bibilang ka ng taon at saka kailangan may major achievements ka. Katulad nung pagpapatayo namin ng bus ni Dr. Rizal, yung namin na yung Taste of Manila mo, sa amin galing yan eh. Kami yung yung tinatawag na parada ng lechon. Yan, dyan sa Nathan Phillips Square. Kami ho yun. Lahat, biri mo, 100 association pinagsama-sama namin. Okay? Doon mo lang nakita na nagsama-sama talaga yung mga Pilipino. Tapos yung doon ho sa may, ang tawag dati yung Skydome. Yan yung may bayad na mga Nice of Rizal din ho nagpatakbo noon. Yung sa Kalayaan ng 1998. So after 4th degree, meron pa bang 5th? Merong 5th. Oh. Yung 5th degree, pinaka-highest na yon. Naging Supreme Commander sa buong Philippines. O nagkaroon ka ba talaga ng super achievement to get that 5th degree. Bihira lang ho yung 5th degree. Pero nung dumating na sila Poblete, according to these people, ang dami naging 3rd degree, 4th degree, na wala namang achievement. In fact, yung Montreal, hinihintay ko para ma-meet mo rin eh. So ano bang degree ni Poblete? 4th degree. 4th degree. Naging 5th degree. 5th degree. Ewan ko pa paano naging 5th degree yun. But anyway, yung si Ray Balance ng mga Montreal, dapat papunta ngayong gabi, para ma-meet ka rin para ma-interview mo. Kasi, meron daw 5 tao doon sa Montreal na magagawang 4th degree. Wala naman daw achievement at saka hindi approved nung area commander. So, na nga, gusto namin ma-document. So, sino nagdo-document ng mga achievements na tinatawag niyo? Yung Sino nagbe-bet niyan?
yung chapter commander. Endorse. May endorse kailangan ng chapter commander eh. Kasi each member ng Knights of Rizal must belong to a chapter. Okay? Bago ka ma-promote o bago ka ma-recognize, it must be approved by the chapter. And then, from the chapter, it goes to the area commander. Yung area commander is appointed na totoo ba itong achievement, blah, blah, blah. And so, yung konting investigasyon, okay? Or confirmation. And then, from there, pupunta yun sa region. Yung region, courier service nga eh. Nakapagdala lang doon. Ang nangyayari, itong region, ito yung achievement. Yung achievement niya, naging achievement ng region. Kaya silang nakakakuha ng mga promotion, which is not right. I've been a special assistant for 8 years, 12 years actually. So, hindi dapat po yun eh. Mali. So, bakit Knights ang tawag sa inyo? Caballero de Rizal sa Espanyol yan, o mga pang-ano ho kami ho yung tinatawag na mga Maginoon ni Rizal. Ito ho ay isang asosasyon nung pang 1954. Nirecognize ho yan sa Congress sa Philippine Constitution Charter number 646. Okay? So, ang tawag sa amin, sir, sa English. Maginoo sa Tagalog. So, kailangan ba alam nyo mga buhay o Of course, kung ano ni Dr. Jose Rizal? Oh. Kailangan ho yan. At saka, requirement ho yun. Nasa puso yan na kumbaga tutulong ka sa kapwa mo. Tulad ho nung 2004, yung malaking lindol ng doon sa Bicol. Kami yung unang-unang na nagpadala doon. So, ngayon, anong kinalaman naman ni Joe Oliver o ni Joe Daniels? May alam ba sila kay Rizal? Bukod sa alam nila Hindi nasa ko alam, hindi ko pa na-meet eh. In fact, they came to us doon sa picnic nung PIDC. Ako isa sa mga ko doon eh, director ako doon. Na andon, nung nalaman kami yung Toronto chapter, ni ayaw nga makipag-handshake sa amin eh. So, ako may tanga ng microphone, I don't recognize you. Akong MC eh. Tapos nung lumapit si Patrick Bang, paki-announce mo naman to, blah blah blah. Who are you? Diba? Pero siyempre, nahihiya naman ako doon sa mga PIDC na officers. So, I have to rin. Kaya gusto magpakuha sa akin ng picture, pinalapit ko. Ito, pinalapit niya. Pati yung mga liberal tsaka NDP, pinalapit namin. Galit sa akin. Pare. Pero meron pa kayong uniforme, di ba? Of course. Oo. Kanino naman galing yung uniforme na yan? This is a franchise yan. Hindi mo nabibili sa Divisoria yan. Hindi mo napapagawa kung saan-saan yan. Yung materials should only come from the Supreme Council. Okay? Sa Manila lang ho yan. Pwede mong bilhin na yun ng buo na, isa-size mo o ipatahi mo, pero yung material, galing ho yan sa Manila mismo. Supreme Council yan. Franchise yan. Okay. So, anong balak nyo gawin ngayon kay Marasigan o kaya kay Poblete na, sitwasyon lang na nangyayari ngayon? Ang sa akin, si Poblete, baliwala na ngayon sa Rizal. Binabaliwala na ni Jimmy Marasigan dahil nagalit din si Jimmy Marasigan kay Poblete. Sila nag-aaway. Yeah, dahil sa posisyon na nangyayari. Ako lang ang tatanungin, ayoko sanang maupo si Marasigan sa Pilipinas. Kasi masyado niyong binababa yung antas, yung quality ng pagiging isang Rizal eh. Na baka sa paningin ko masyadong binabastos niya, lalo na yung mga maliliit na ordinaryo katulad namin. Ang tinitingnan nila kung sino yung may mga status na ito eh. Yun ang pinakikisamahan nila. Ang sa amin, yung serbisyo ng Knights of Rizal para sa mga kapwa Pilipino natin. Kailangan sila makinabang, hindi yung iba. At yung posisyon, sabi nga ni Sir Chito, pansamantala lang yan. Ang importante kung ano ba yung naiaambag mo o naibibigay mo sa mga kababayan natin na nandito sa Canada. Ang akin lang, baguhin yung antas o quality ng organisasyon ng Knights of Rizal. Masyadong tinatapakan eh. Lahat ng mga kausap ko. Pero totoo ho niyan, sir, nung regional convention noong September 2015, dito sa Canada, ang host niyan, Canada Region. Dapat ang host supposedly yung chapter, yung Brampton, whatever. Ngayon, supposedly yung Supreme Commander at saka yung kanyang assistant na dumating from Philippines, dapat sila sumundo sa airport, sila ang pagpapakain, etc. etc. Ang problema, yung Jeremiah Simpson, yung aming Supreme Commander, ang gustong sumundo, ako.
Hindi sila. Sila yung mga bagong tao. So, pumunta kami sa airport. Nung naandun, siyempre, dala-dala ko, Hammer, yung kanya, Toyota. Talaga sa akin sasakay yung Supreme Commander. So, in short, napahiya. Napahiya yung tao. At tapos, nung gabi na yun, gusto niyang, kasi hindi niya nga kami, wala kami sa listahan lang, sa email, wala na kami sa grupo. So, hindi kami kumbidado sa convention. So, nung gabi na yun, sa aming kakain yung Supreme Commander at saka yung mga taga-states sa aming pupunta, bisita. So, kami ang host. So, nangyari, So ano naman ang mga benefits na magiging member ka ng Knights of Rizal? Meron bang monetary benefits yan o whatever? Imagine, si King Juan Carlos of Spain, King ng Spain, lumuhod sa aming Knights of Rizal at humingi ng patawad na sa pag-abuso nila at pag-aalipin sa mga Pilipino. And this was done noong 1998. Imagine that. Ina lang, as a good example. How's that? So nag-apologize siya dahil pinapatay nila si Jose Rizal. Inalipin ng mga Espanyol ang mga okay. Pilipino. Okay? Kaya nung centennial, humingi siya ng patawad. So ano pa mga mga benepisyo ng isang miyembro o opisyal ng... Another privilege pa ho ng Knights of Rizal yung remote. Ordinaryong tao lang kami, kung tinawag kami mga sir ng mga magino. Malaking bagay po sa amin yun. Okay? Okay. Ano yan? Yung bang isa pa, yung bang hindi volunteerism ho ito, pero yung bang pag uniforme, yung bang mapi-feel mo yung respeto na nakukuha namin kagad sa tao. Kaya ang ginagawa namin, kami ang magiging halimbawa doon sa mga kabataan, yung katulad ng pagmano sa mga matatanda, yung bang paghahalik sa mga bata, ganun ho yan marami. Yung pagtulong sa kapwa ng taus-puso, yung walang hinihintay na medalya. So, nangyayari ngayon, dun sa region, ang naririnig ho namin, maraming nakukuha kasi para makakuha ng medalya kahit walang ginawa. Nababoy na Nababoy, yun ang reason. Nababoy yung prinsipyo ng Knights of Rizal. So meron bang kaso na ginamit yung Knights of Rizal para sa pang-personal na improvement ng miyembro? Meron, si Calagio. Si Calagio, Mauro Calagio daw ata. Politika. Paano ginawa? Yung pagkuha niya ng mga miyembrong mga politiko na galing sa conservative. Kasi ano siya ng conservative parang, ano ba siya? Special assistant, yeah. Yung ganon. At pilit niyang kinukuha itong mga conservative at pinakikilala niya sa grupo ng mga Pilipino na gamit ang Knights of Rizal. Gusto niya rin natin maging katulad ng Tobias, di ba, yung ma-appoint siya sa Senate. Ayun ang bayan Yun sila mag-asawa. Ang problema, hindi natuloy. Talo. Tsaka... Liberal kami. Yan, liberal. Sige. So hindi ba kayo nag-object sa ginagawa ni Calagio kung sino man? Nag-object, sir. Paano ginawa yung objection? Nag-meeting nga Pinaano nga namin as a gentleman naka-uniforme pa. Pero siya pumasok hindi naka-uniforme. Ako naka-uniforme Nung mali na yung ginagawa niya ro sa meeting, sa registration, kung puro maling ang dokumento binibigay sa amin, ako pare, bigyan mo yung totoo. Ano ba gusto mo? Sabi sa akin, suntukan tayo. Sabi nga tangan-tangan ko yung medalya, alam mo yung medalya ko, laki. Ganitong kalaki, bakal yun Munti ko na hampasin. So, yung kaso na siya binabanggit mo, ano na yan yung ungentleman. So, meron ka ng dahilan bakit hindi nyo ginawa? Chivalry. Yeah. Actually, meron na kami mga sulat na hindi sinasagot. So, wala kayong aksyon? Meron kaming aksyon na kasi talagang tatanggalin namin dahil hinihintay lang namin silang sumulat doon sa sagutin yung sulat na pinadala namin. Memorandum. So, sumagot na ba? Hindi pa? Wala Wala. Kaya may deadline ba yan? May deadline? Wala naman. Hindi namin lagyan ng deadline. Nagbigay ako ng deadline sa memo na para sabihin kung yung perang ginastos doon nasaan na kasi hindi nagbigay ng mga resibong original, yung dokumento na kailangan i-submit, hanggang natabunan, hanggang lumipat sila na ibang chapter. So, minawawalang pera ba? Wala naman. Actually, si Sir Ben na makapagsasabi niyan. Meron kaming nawalang pera noon, pero nanakaw. Nung panahon ni Sir Mario Alberto yung time na yon. Pero ngayon, account
reported ang lahat ng pera. During their term, yun ang problema. Nung mairehistro namin, inaayos na namin lahat. Inayos namin lahat ang dapat ayusin. Kasi ito pa ang isang ang region masyado silang, pagdating sa pera, masyadong magulang. Kapag may event ka, gusto nila is 50-50. Sino sila? Si Ang Poblete, ang region. Noong time ni Marasigan, hindi ko malaman kung nabago, dapat may share daw ang region. Sabi nga namin, ano ba ginagawa nyo doon sa pera na kukuha nyo? Tong. Tawag ng tong. Sabi nila, ginagamit nila sa administrasyon ng region, yung pagbibigay ng certificate, binabayaran ng bawat bagong kandidato. Yung So, saan nila kinukuha yung pera? di sa mga taong Chapter, mga tao, contributor, nare-recruit. whatever. Membership? Recruit membership. Oo. Kasi Malaking pera ba yan? may binibigay kaming bayad na membership ng $25 US sa Pilipinas. Noon, dati Natatanda mo pare yung nanalo ng $36 million dito. Naging membro ko nung Knights of Rizalian, tsaka yung babae. Pero mo, inabutan ako ng $4,000. Sir Chito, you may use this for the yung regional convention. Kasi nag-short kami. Sabi ko, I need help. Pero mo nagbigay ng 4,000. How many people can give me 4,000? Madami ho yan na hindi accounted. Naintindihan nyo? tsaka ang tanong ko lang Hindi na lang namin maano Sir, tanong ko lang, may tanong ako. Totoo ba na nagpapalakad ng regional ay mga babae? yung mga asawa. Totoo Mga yun. asawa? Kasi, kaya ayaw ko sa kanila, kay Marasigan at saka kay Calagio. Kasi, mga asawa nila nagpapatakbo. Ngayon, ayaw ko namang maging asawa ko rin ang magpapatakbo sa akin. Kaya ayaw ko sa kanila. Yung pa, yun- Kasi, sir, Maginoo, di ba Maginoo? So, kung hindi ka magiging Maginoo, kung sunod-sunuran ka sa asawa mo. Binabae. Yun. So, paano mo naman nasabi na yung asawa nagpapalakad? Ilang beses ko nasaksihan, mga babae ang nagkukumand sila ang nasusunod Anong command? Ito halimbawa, nandito tayo, panikal lalakihan tayo, Maginoo. So, mga babae, hindi dapat sila makikialam sa atin. Gaya sa kanilang kababaihan, hindi kami nakikialam. So, dapat irespeto nila yung mga asawa nila, gaya ng pagrespeto namin sa kapwa namin mga Maginoo. So, hindi sila Sila respeto. nag-uutos, di ba? Sila, kasi lang nga galing. Pag ayaw nung asawa nila, Ayaw na. hindi, wala na, ayaw na rin. Kung ano idikta ng mga asawa nila, yun ang masusunod. Yung dalawa na yun, dalawang asawa. So alam ko, tatlo ata yung isa, medyo naglilo yung isa so hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yun, Pinalitan na ata siya kaya nga, yun ang nakakabababa ng pagkatao ng mga kabalyero ni Rizal. So, pwede ba makialam yung asawa ng miyembro? Hindi dapat. At kasi yung asawa lang, suporta lang yan. Kung pwede silang bigyan ng siguro mga trabaho na mga sa event na gano'n na pwede sila. Pero yung direktang makikialam, hindi sila dapat. Pwede mag-decision. Kahit sa meeting, hindi sila pwedeng sumagot, Yeah. hindi sila pwedeng... So, anong magagawa nyo para maitigil yon? Kaya nga dapat mawala sila sa sirkulasyon. Sa amin, hindi kami papayag na mga asawa namin hahawakan kami. Sa bahay lang pwede. Yun. Okay, ito, panghuli. Kasi kailangan na natin initiate para ma-witness niya rin ang initiation ng mga kababaihan saka ng ibang lalaki na bago na aming miyembro. Now, panawagan namin kay Jimmy Marasigan, sir, at saka doon kina Jung Calagio. Unang-una, wag niyo kaming tatalunin sa politika, ang laban sa politika. Winner kami, kita mo, yung mga namin, puro mga nakaupo. Okay, lahat ng candidate side. Yung sa inyo, puro talo. Okay? Katulad nung September, nung dumating si Jeremiah dito, Jimmy Marasigan, nakipag-handshake ka sa akin. Okay? Sa aming lahat, nakipag-handshake ka. Yung kamay mo, napakalambot. Okay? Hindi galing sa puso. Okay? Sa susunod, pagkausap mo kami, man to man. Okay? Gentleman to a gentleman. Tulad niya, may convention. Doon mo kami kukumbedahin sa sayawan. Hindi ka naman marunong magsayaw. Birayin mong convention. Dapat sa convention mo kami kinukuha. May umatin ba sa amin? Wala. Kasi binabastos mo kami even sa harap ng Supreme Council. Kahit na nandito, akala mo napakalakas mo, hindi mo alam, lahat, yung si Jeremiah ay magiging member ng Council of the Elders. Alam mo ba kung sino yung mga elders? Mga dati kong amo, na ako yung katiwala, hindi ikaw. So,
mag-iingat ka rin sa amin. Okay? Pero panawagan, as a gentleman, all you have to do is one phone call or one email. Come to us. Talk to us. We are gentlemen. We will accept you again. Pero meron ka ng limit sa amin. Thank you very much. Salamat po. Maraming salamat, Romy. Bye-bye.